Lahat na mahawakan niyang gamit ay ibinabato niya. Naiinis siya sa sarili. Bakit nga ba niya nagawa yon? Muli siya lumabas ng kanyang kwarto at dumiretso sa basement kung saan mayroong bihag mula sa kalabang grupo at doon niya inilabas ang lahat ng init ng ulo. Ginawa niyang punching bag ang bihag na nakakadena sa magkabilang kamay. Tanging alingaw-ngaw ng taong tumatangi sa sobrang hirap ang maririnig sa kahabaan ng basement nila. "Clean this mess," aniya sa mga tauhan nang matapos siyang iwan ang lalaking halos patay na. "Yes, boss," nakayukong sagot ng mga ito. Maging si Leandro ay sumunod na lang sa kanya kahit pa marami din itong gustong sabihin sa kanya. "Ihanda mo ang sasakyan. I'll be going somewhere," aniya kay Leandro. "Saan?" tanong ni Leandro. "Wala ka na doon. This is my life." "Greco, baka nakakalimutan mo. Leader ka ng grupo. Ayusin mo ang sarili mo kung ayaw mong bumaligtad silang lahat sa'yo." Napalingon siya kay Leandro at napaisip sa sinabi nito. "You're not this kind of leader, Greco. Sa tingin ko, naguguluhan ka lang. Baka bigla kang ipatawag sa mas nakakataas. Hindi mo gugustuhin na makaharap ang big boss." Ngumisi naman si Greco. As if may ibang tao na pwedeng pumalit sa kanya kapag nagkataon. "Alalahanin mo, Leandro, ako lang ang maaaring umupo sa posisyon na yon." "Huwag kang pakakasiguro, Greco. Ang akin ay payo lang mula sa matapat mong tauhan." "Hindi ko kailangan ng payo mo." Yun lang at iniwan na niya ito. Boring na si Ashley sa kwarto. Gusto sana niya lumabas, ngunit nakalak ang pinto. Isang linggo na ang lumipas mula na masaktan siya ni Greco. Hindi na ito muling nagpakita sa kanya. Ngunit naririnig niya itong nagagalit sa mga tauhan at parang masyado itong abala sa kanyang mga negosyo. Kung minsan, makikita o maririnig niya ito na may kasamang babae. Naririnig niya paminsan ang mga ito sa kabilang kwarto. Nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa si Greco. "Where this?" Anitong inihagis ang paper bag na may lamang damit at karton na may lamang sapatos. Umingos ang dalaga. "Huh? Ikaw magsuot niyan? Okay, bigay sa mga babae mong dinadala rito." "Hindi ka naman masyadong updated sa mga ginagawa ko, kahit pa nandito ka lang sa loob." "Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo." Naningkit ang mga mata ng binata saka siya nilapitan. "Suotin mo ang mga ito kung ayaw mo masaktan ka ulit." "Huwag mo akong takutin, hindi ako natatakot sa'yo." "Let's see." Bigla siyang tinulak ng binata sa kama at saka pinilit na hubarin ang mga saplot niya. "Greco!" aniya habang nagpupumiglas. "You are my slave. Lagi mong tatandaan yan." "Greco!" Naiiyak na siya ng mga oras na yon. Takot na sa lalaki na nakakubabaw sa kanya. Hindi ito ang Greco nakasama niya nung mamasyal. Ibang-iba. Tila natauhan si Greco na makitang pumatak ang luha ng mga mata ng dalaga. Umalis siya sa ibabaw nito. "Just wear it." Muling wika niya kay Ashley. Bantulot namang sumunod ang dalaga. Hindi niya alam pero takot ang nararamdaman niya ngayon sa binata. Naupo si Greco sa kama. "Kung ayaw mong suotin yan, wag. Let's stay here." Biglang naguluhan ang dalaga. Ano bang topak nito? Binagsak ni Greco ang katawan sa kama at mariing ipinikit ang mga mata. Pagod siya sa sunod-sunod na bulilyaso ng kanyang mga lakad. Kaya gusto sana niya magpahinga. Yes, magpahinga at ang kanyang kapahingaan ay ang makasama ang dalaga. Si Ashley na siya nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Inspirasyong alam niyang hindi maaaring maging kanya. "Greco," ani ni Ashley. "Sleep with me." "Huh? You heard me right. Sleep with me." Lalong naguluhan ng dalaga. Ano ba talagang gusto ng taong to? Nagtatalo ang puso at isip ni Ashley ng mga oras na yon at sumisigaw ang kanyang isip na may mali. Ngunit iba ang sinasabi ng kanyang katawan. Sumusunod ito sa tawag ng kakaibang mahikang meron ang bawat dampi ng labi ni Greco. Ang kanina nagpupumiglas niyang mga braso, ngayoy wala ng lakas. Nagpapaubaya ito sa kapangahasan ni Greco sa kanya. At aaminin niya, may kakaibang hatid ito sa kanyang buong pagkatao. Tila isa siyang manikang sunod-sunuran sa binata. Habang tumutulo ang kanyang luha sa magkabilang pisngi, hindi niya maawat si Greco. Patuloy ito sa ginagawang kapangahasan sa kanyang katawan. Wala siyang magawa kundi magpaubaya. "You're virgin?" May kakaibang naramdaman ng binata na makumpirma ang katotohanan yon.
Ibinaling lang ng dalaga ang kanyang mukha sa direksyon kung saan di magtatama ang kanilang mga mata. Akala niya ay titigil na si Greco. Nagkamali siya. Nang mga sumunod na sandali ay mas lalong naging agresibo ito. At dahil doon ay muli siya nawalan sa kanyang katinuan. Bawat galaw may ritmo. Nagbibigay kaluguran sa kanya, may satisfaction. Matapos ang kanilang digmaan ay binalot ni Ashley ng kumot ang kanyang katawan. Nahihiya siya sa mga nangyari. Tama si Greco, alipin nga siya nito. Stay here. Narinig niyang wika ng binata nang akma siyang tatayo. Kinabig siya nito muli pahiga sa kama at niyakap. Tumulo muli ang kanyang mga luha. Ibinigay niya sa lalaking ni sa panaginip ay di niya inaakalang makikilala niya. Nagising si Ashley na mag-isa na lang siya sa kama. Dahan-dahan siyang bumaba dito at nagtungo sa banyo. Kailangan niya mag-shower. Ilang beses nga ba niyang naibigay yung sarili kay Greco? 2? 3? Napabuntong hininga siya. Akala niya ay napakatinunan niyang babae. Yun pala ay mas malala pa siya sa inaakala niya. Habang naliligo ay naalala na naman niya ang mga nangyari sa kanila ni Greco. Alipin nga siya nito. Yun ang napatunayan niya. Alipin siya ng mga labi nito, ng haplos nito at ng buong pagkatao ng binata. Ngunit kailangan niyang ibangon ng sarili. Hindi pwedeng basta na lamang niya hayaan ang ganitong sistema ni Greco. Hindi tama. Isinarado ni Greco ang kanyang laptop. Kahit siya ay napapaisip. Alam niyang hindi tama ang maging mapangahas sa dalaga. Ngunit masisisi ba niya ang sarili? Iba si Ashley sa lahat. Bigla tuloy siya naging conscious. After what happened to them, hindi na niya hahayaang may ibang umangkin sa dalaga. Napangiti siya sa isiping siya ang nakauna dito. Para sa isang tulad niya, isang achievement ang bagay na yon. Plus the fact na alam naman niyang matinong babae ang dalaga. He already had a background check dito. Napatunayan na rin na wala itong kinalaman sa sindikatong kalaban nila. Sa totoo lang, matagal na sanang wala sa kanyang poder ang dalaga. Ngunit sadyang matigas ang ulo niya. Hindi niya rin maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang kanyang pagpapahalaga sa taong itinuturing niyang alipin. Tumayo siya at isinuot ang kanyang leather jacket. Gusto niyang mamasyal ngayon kasama ang dalaga. Wala naman silang transaksyon ngayon. He just wanted to spend time with her. Nagulat ang dalaga na makita niyang prenteng nakaupo sa kama ang binata at mukhang hinihintay siya. Umingos lang ang dalaga at nagpatay mali siya. Aalis tayo. So better wear something comfortable. Mautiridad ng wika nito sa kanya. Wow ha? Talagang inaraw-araw mo na yung pagiging bossy mo, no? Tumayo ang binata. Magbibihis ka na ba? O gusto mo nga ako magbihis sa'yo? Wika nito na naging malisyoso ang ngiti. Bastos ka talaga. Inis na iniwan siya ng dalaga at dumiretso sa walk-in closet at kumuha ng maisusuot. Nangingiti lang si Greco habang palihim na sinusundan ng tingin ang dalaga. He really felt something strange sa dalaga. Parang kahit paulit-ulit niya itong ikama ay di siya magsasawa. Iba talaga ang nararamdaman niya sa dalaga. It's more than just lust. Ayaw sana ng dalaga ng idea na sasakay sila ng big bike, ngunit wala siyang choice. Baka gusto mong kumapit. Mahirap na mahulog. Anang binata nang maramdaman niyang ang layo ng distansya ng dalaga. Okay lang ako. Pagsusungit ni Ashley, ano siya, sinuswerte? Ikaw bahala. Anang binata, buti na lang at naisipan ni Ashley na magpantalon. Kanina kasi, balak niyang mag-dress. Hindi pa man niya naaayos ang helmet ay umandar na ang motor. Dahilan upang masumigpit ang kapit niya sa binata. At tuluyan siyang mapayakap dito ng mahigpit. Habang kinakabahan ng dalaga ay tuwang-tuwa naman ang binata. Siyempre, magkadikit ang katawan nila. Feeling ng dalaga ay lumilipad siya sa sobrang bilis ng pagtakbo ng motor na minamaneho ng binata. Sa isang pasyalan sila nagtungo. San Miguel de Allende ang tawag sa lugar na yon. Pagkapark pa lang ng binata sa motor ay namangha na agad si Ashley sa lugar. Kitang-kita ang kagandahan ng simbahang natatanaw niya sa kinaroroonan nila ngayon. Do you like the place? Tanong ng binata sa kanya. Oo naman, ang ganda. Parang yung sikat na pasyalan sa vegan. Sagot niya habang nakatingin sa magandang pasilyo. Let's take a walk. Nito at hinawakan ng kamay niya. Napatingin siya sa kamay na hawak nito. Just pretend that you're happy with me. Anong binata at nagsimula na maglakad.
Wala siyang nagawa kundi sumunod dito. Oo nga naman. Bakit di niya i-enjoy ang view? Boring naman kung lagi siyang nakakulong. Actually, maraming pwedeng pasyalan dito. Depende sa gusto mong puntahan. Pagkunway wika ng binata sa kanya. Bakit mo ako dinala dito? Tanong niya. To unwind. Bakit di mo na lang ako ibalik sa Pilipinas? Hindi ko na babalik doon. You're already mine, remember? Sagot nito. Tila naman naguluhan ng dalaga sa sinabi ng binata. Tsaka niya lang naunawaan nang iharap siya ng binata sa kanya. You're my slave. I already own you. Umirap ang dalaga, nangiti naman ang binata. Ang makulay na pasilyo at simbahan ay talagang kumuha ng atensyon ni Ashley. Kaya naman pinabayaan lang siya ng binata. Maya pa'y nakakuha si Greco ng pagkakataon upang palihim na kunan ng litrato ang dalaga. Ipinikit ni Ashley ang mga mata at sinamyo ang hangin. Sana ganito na lang lagi. Malaya siya. Napalingon siya sa kinaroroonan ng binata. Nakaupo ito sa di kalayuan at nakapikit din. Doon niya lang napagmasdan ang mukha ng binata. Napakamanli ng aura nito, lalaking lalaki. Ang kanyang mga labi na masarap humalik. Bigla siyang napailing sa huling naisip niya kung bakit ba naman tila nagpantasya siya sa binata. Ashley? I want to keep you. Napakunot noon dalaga. Bakit parang iba ang dating ng sinabi ng binata? May haplos sa kanyang puso. Yeah, because I'm your slave. Malungkot na wika ng dalaga. Ayaw niya mag-expect. Alipin lang naman talaga ang turing nito sa kanya. Parang kinurot ang puso ni Greco sa tinura ng dalaga. Yeah, because you're my slave. Bakit ba kasi sinama mo ako dito? I mean, wala ka naman makukuha sa akin. Lakas loob na tanong niya. Let's go, kumain na tayo. Wika ng binata na hindi naman lang pinansin ang tanong niya. Hindi na rin siya nag-insist. Hinayaan na lang niya, gusto niya lang talagang malaman kung ano ba talaga ang dahilan nito. Sakay ng big bike ay nagtungo sila sa isang restaurant. Natakam si Ashley sa amoy ng seafood na niluluto sa kada table. Greco? Is that you? Isang magandang babae ang nilingunan ni Ashley, sopistikada at maganda. Eloisa, hi. Ani ni Greco na agad na nagbeso sa babae. You owe me an explanation. What happened to us? Feeling ni Ashley di siya nag-exist ng mga oras na yon. Mukhang nakalimutan ni Greco na magkasama sila. Sinubukan niyang tumikhim upang kunin ang atensyon ng mga ito. Oh, Eloisa, before I forgot, I want you to meet Ashley. Ashley? She's Eloisa. Pagpapakilala ng binata sa kanilang dalawa. Poor Greco, what happened to your taste? Is she your new woman? Anito at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Eloisa. Mahina, ngunit mariin at may pagbabanta ang tinig ni Greco. Upang hindi mapahiya, ay pinatulan ni Ashley ang intrimitidang si Eloisa. Yes, he did not inform you that he changed his taste and style? Sarkastikong wika niya. Oh, I just pity Greco. You didn't meet my standards. I have to go. See you around, honey. Tila nangaasar pang wika ng babae at harap-harapang hinalikan si Greco sa labi. Ngumisi pa ito bago tuluyang umalis. Pwede bang umuwi na tayo? Pagod na ako. Pagkunway wika niya sa binata. Kumain muna tayo. Nawalan na ako ng gana. Are you jealous? Huh? Masaya ka? Gusto ko lang talaga supalpalin ng babaeng yon. Iniisip ko lang baka may skandalo ka. You sounds like a jealous wife. In your dreams. Yeah, maybe. Muling napangiti si Greco. She's really one of a kind. Palaban. Kaya nga siguro sa dinami-rami ng mga nakasama niyang babae, si Ashley ang pumukaw sa kanyang atensyon. Lingid sa kaalaman ng dalawa, may pares na mga matang kanina pa nakamasid sa kanilang dalawa. Boss, he's with someone. I guess one of his woman. Pagbabalita nito sa kausap sa cellphone. Good. Stay close to them, since he didn't know who you are. Ng boss. Yes, boss. Good. Napatayo ang boss sa kanyang swivel chair at sumilip sa bintana kung saan kita niya ang view ng San Miguel de Allende. Greco, one wrong move, and you'll suffer. Anitong ngumisi. Tahimik namang umuwi ang dalawa sa mansyon ng binata.
Inihatid siya ni Greco sa kanyang kwarto. Sana nag-enjoy ka ngayon. Ashley, thanks. For the first time, nakita ni Ashley na ngumiti ang binata. Nailang tuloy siya kaya naman ngumiti na lang siya at saka pumasok na sa loob ng kwarto. Pinipigilan niya ang sariling mapangiti o mas tamang sabihing kiligin.